Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Ano itong trending news? Nagkita si VP Sara at Leni Robredo. Binisita daw di umano ni VP Sara si Leni Robredo sa Naga City. Kasi may pinuntahan si VP Sara sa Naga City, nag-attend ng event, naisipan daw di umano ni VP Sara na puntahan ang bahay ni former Vice President Leni Robredo at nag-usap sila an hour. Ano nga ba ang pinag-uusapan nila? Nako, maraming kuro-kuro ang lumabas ngayon because the story becomes interesting. Nako po, mga kabig, ang dalawang busy. Well, in fact, noon naman nakita natin si Leni Robredo at VP Sara nag-usap, pumunta si Leni Robredo sa Davao, nag-usap sila, kumain silang dalawa, at wala namang bad tinapay si VP Sara kay Leni Robredo. Hindi naman siya nagsalita ng masama kay Leni Robredo, di ba? Nako, ito na kaya ang tandem na wawasak sa BBM at Martin Romualdez? Panoorin natin kabibiga itong tawag dito, interview sa isang ni Barry Gutierrez. Oo, kilala ito si Barry Gutierrez na talagang spokesperson ito ni Leni Robredo daw di umano. Okay? So, ito kabibig, ito yung trending news. Po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga. Alamin natin yung purpose ng pagkikita nila. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney Barry Gutierrez, ang dating spokesperson ni Robredo. Magandang gabi po, Attorney Gutierrez. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Ma'am Gorina. Alright, thank you for your time, Attorney. Bakit po nagkita sina VP Sara at dating Vice President Leni Robredo? Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña Francia sa Naga. So, madami mga dumadaan na mga bisita. At isa sa mga bisitang ito, si VP Sara Duterte. At siya ang nagpunta sa bahay mismo ni VP Leni para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po ay magkikita o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Leni na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Leni, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Leni na pupunta sa bahay nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, syempre, nang nagkita na sila doon, di maayos naman na usapan, pleasant phrase. Yun lang. Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Leni, dating VP Leni? Sa aking pagkakaalam, slightly under an hour sila nag-usap. Isang oras nag-usap. Pagkatapos na dumalaw ni VP Sara doon sa bahay ni VP Leni. Attorney Barry, when was the last time they saw each other? Prior to this one? Naku! I think prior pa to 2016, the 2016 elections. I don't recall a single time during the entire term ni VP Leni from 2016 to 2022 na personal silang nagkita. Maski nung transition, hindi nagpunta si VP Sara mismo, kaya ang nakausap lang namin ay yung kanyang team. So I think this will be the first time since 2016, 2015. Matagal na. So, kakaiba ho ito. Would you say na kakaiba itong pagkikita nila? Kakaiba. Well, hindi naman katakataka in the context na nandun siya during yung time ng Peña Francia. Kasi normal naman na pag may dumadalaw na mga bisita sa panahong yan, usually, nagpapaabot kay VP Leni na kung pwedeng dumalaw. Pwede naman si VP Sara hindi dadalaw kay Leni, no? Pwede naman kasi wala namang relasyon, wala namang koneksyon si VP Sara at Leni Robredo. Hindi naman sila close friends, hindi naman sila ka-unit team. Siya naman, lagi namang gano'n. So, madaming mga nasa politika. I think there's something fishy going on. Ano kaya ito kabibig, no? Excited ako. Daming mga miyembro ng gobyerno na kapag nasa Naga sila sa panahon na yan,
ay talagang nakikipagkita sa kanya. So ako, tingin ko yun yung context no, na dapat nating Purely tingnan personal itong ang pag-uusap nangyaring ito. ni Pero hindi VP ho sila Sara kasi, at hindi ho ba, hindi naman sila magkapartido. Tama. So, you wouldn't even say it's unusual. I guess, ang siguro yung, hindi ba it's a surprise para po sa inyo, Attorney Barry? Well, definitely, para sa akin, surprise na si VP Sara ang nag-initiate ng Correct. pakikipagkita. Correct. Although, tinitingnan ko na lang na in the context na nangyayari naman yan, dito nga sa konteksto nung festival, na may mga iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang panig na nagpupunta doon, and many of them dumadalaw naman kay VP Lenny. So ako, Pero yun nga po yun Attorney Barry. Yung dalaw, yung biglaan, siguro yun lang talaga yun. Sorry to belabor the point, but nagpunta ho ba si VP Sara dyan during the previous Peña Francia? Hindi ko alam. Kung last year she was there. Yeah. Hindi ko masasagot. So we don't know that. You don't know that. Yeah, And correct. ang alam po natin is in the past years, if VP Sara ay pumunta po sa Naga sa Peña Francia, ay hindi po siya bumisita kay dating VP Lenny Robredo. Correct. Ano po? Ngayon lang. Siguro. Kasi ngayon ko lang nabalitaan na nagkita sila since 2015, 2016. Tama. Opo. So, ano po kanilang, siguro ito, did the former Vice President tell you, ano po yung naging text ho ba o tumawag ho ba si VP Sara kay dating VP Lenny? Ang pagkakaintindi ko, ang kumontak sa kanya, isang mutual acquaintance nila. At nagsabi nga na dadaan sana si VP Sara sa kanya and they were already on the way. So, yun. Are you at liberty to tell us who the mutual friend is? Well, unfortunately, hindi ko maalala anong pangalan. Pero, kung gusto nyo malaman, I'm sure pwede namin ilabas at some point. Pero right now, the name escapes me. So, hindi niyo po maalala? Oo. Opo. Attorney Barry, ano po ang kanila napag-usapan? Oo, ito. Sa kwento sa akin ni VP Lenny, it was purely personal. Kwentuhan tungkol sa pamilya, kumustahan. Yun, parang the typical pleasant traits na in-exchange ng isang taong dumalaw sa bahay mo during the festival. Walang napag-usapan tungkol sa any political political issue. Mas ang usapan talaga yung personal. So, would you say that si VP Lenny, si dating Vice President Lenny Robredo, was very open to seeing her? Or kailangan ho ba itong common friend na sinasabi ninyo ay was pushing the envelope na magkita sila? Kumbaga, pinilit ho ba siya? O talagang the former Vice President was very open to seeing the current Vice President? Well, yung conversation was basically, papunta na kami dyan sa bahay mo. So, si VP Lenny naman has been very, very hospitable sa lahat ng mga dumadalaw at nagte-take ng oras para dumalaw sa kanya sa Naga. So obviously, nung sinabihan siya na papunta na sa kanilang bahay, talaga namang winelcome niya. Gano'n naman talaga So wala pong si siguro, Lenny. maganda pong malaman, wala pong pilitan na nangyari? Well, I don't think naman nagkaroon ng pilitan, di ba? Pero obviously, at that point, kung sabihan ka na papunta na kami sa bahay mo, ano pa ang option ni VP Lenny? Alam ka naman sabihin niyang, huwag kayong tumuloy, di ba? So, nung nalaman niya na papunta na sa kanyang bahay, di naganda na siya para i-welcome nga. At nagkaroon naman sila ng maayos na usapan pagkatapos nun. Yan ang importante, Habibig. Maayos na pag-uusap ni VP Lenny at ni VP Sara. Ito mga kabibig. Bakit para may halong malis ang pagkatanong ni Madam Pinky? Wala naman. Kaya talaga kung ano-ano mga naisa-isip nyo. Diba? Maganda naman na nagkita sila, nag-usap sila. Baka more on catching up. Baka later on, masundan pa itong pag-uusap nila. So, walang problema doon, mga kabibig. Diba? Ito I'm sure marami ang magtatanong. The confirmation that Lenny and Sara meet didn't come from Sara, but from Lenny's camps. No one had to know. They couldn't keep it secret. Let the games begin. Hala. Ito daw, a dangerous game VP Inday should not play.
Huwag maglaro ng apoy. Praying for wisdom to our VP. Please don't judge Sara. Baka, please don't judge Sara. Baka hindi mo alam kung ano ang kanyang plano. Ito pa. Ay sus, magagalit na naman ang kakampings. Bakit magagalit ang kakampings? Wala namang ginawang masama si Sara Duterte. Sa tingin ko lang, need niya ng support sa Naga election for mayor. At si VP Inday makakatulong sa kanya. Alam niyang malakas si Inday. Nilangaw daw, so it begins. Deadpool versus Wolverine. Hindi naman. Humingi si Lenny ng suporta kay Risa. Guess what happened? Hala? Talaga? May kadidmahan ba? Ganyan ang game sa politics. I know VP Sara can handle it very smart. Let's go Inday VP. Listen to your father. He knows best. There is no coincidence in politics. Let them meet and have a productive discussion. As long as their focus remains on the best interest of the people, that's what truly matters. Diba? Let the eagle strategize. She knows the present political environment. Her first move of defying the HOR has resulted positively. Many of the real hypocrites in Congress are now exposed. Kudos to the brilliant and able supporters doing the hard work. Let's just trust her. Like it, Sara might also have a very good idea. There's no harm in talking for the good for the Filipinos. Tama. Wala namang ginawang masama si Sara. And in fact, gusto lang niya makausap si Lenny, personal, kumustahan. Diba? They never talk about politics, sabi ni Attorney Barry, diba? Confused ngayon ang kakamping kung sino kay Lenny at Sara, Lenny at Risa ang suportahan nilang pag nagkataon. Praying that VP Sara will not be scammed again. Nako, we all didn't see it coming. I just trust Inday's strategy. Now, our pink friends are fuming with anger. Ganun talaga mahal na din naman nila na si Anika Manus na lang. Nako, yun mga kabibig. So, let's just wait and see kung saan ito patutungo, kung ano ang maging resulta nito. And in fact, hospitable naman si Leni Robredo na tinanggap niya si VP Sara at pumunta sa bahay at nag-usap sila. It's not about politics but it's all about kumustahan, kumusta ka na, how are you, diba? So, tingnan natin kung saan ito patutungo mga kabibig. So, yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At huwag niyong kalimutan kabibig, sa inyong palagay, magsasani puwerso ba si VP Sara at Leni Robredo para wakasan itong BBM at Martin Romualdez tandem? Nako, maghintay-hintay tayo. Baka ngayon tumaas na ang high blood ni BBM. Bye everyone, see you next time.